Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman ang Powering Kapampangan. Kumusta na po kayo? Ngayon po, meron na naman po akong sasabihin sa inyo o bibigyan ko po kayo ng tips o mga idea dito sa buhay-buhay dito sa abroad. Lalo-lalo na bilang isang OFW ay talaga pong napakahirap na mapalayo sa ating mga pamilya. Pumunta po tayo dito, nangarap para ibigay ang mga pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay. So guys, ang topic na pag-uusapan natin ay ang long distance relationship. Alam nyo, napakahirap po ng sitwasyon na ganyan na mapalayo sa ating mga mahal sa buhay, ang ating asawa. Talaga pong ang hirap. Kailangan dito sa abroad, maging matiisin tayo, matyaga, masipag, at mataktika, matalino. Yan po ang kailangan natin sa abroad. At ang ating buhay na kailangan kapag nag-abroad tayo ay yung mga pangarap natin ay ating matupad. At ang ating mga kalaban dito guys ay ang homesick. Yan po ang numero 1 at ang malayo sa ating mga mahal sa buhay. Yung long distance relationship na sinasabi nila. So guys, ayan yung sasabihin ko po sa inyo na topic ngayon sa aking video. Kapag nag-abroad ka, unang-una ay ang tukso na darating sa atin na kailangan paglabanan natin. Maraming mga tukso rito na hindi natin napapaglabanan at tayo'y natutokso at nakakagawa ng hindi mabuti dahil sa relasyon na napakalayo na hindi natin kasama ang ating mga mahal. Maraming mga pamilya ang nasisira sa pag-abroad at napapalayo sa mga mahal natin. Ang ating pamilya ay nasisira dahil sa pakikipagrelasyon natin, babae man o lalaki. Kaya kailangan maging matatag po tayo, paglabanan po natin yan. At sa Pilipinas naman dyan, yung mga kalalakihan o kababaihan man, ang inyong mga asawa na nandito, wag po tayong patokso. Dahil po, ang mga asawa natin dito, nandito sa abroad, nagtitiis, nagtsatsaga, para po maibigay ang inyong mga pangangailangan, lalo-lalo na sa inyong mga anak, sa kanilang mga pag-aaral. At ang mga anak naman dyan, nandiyan sa Pilipinas, sana yung mga magulang ninyo na nagtitiis dito, alam ninyo, kapag pinag-aaral kayo, mag-aral kayong mabuti. Huwag kayong maging maluho at tatawag lamang kayo sa inyong mga magulang, hihingi kayo ng pera o mga pambili ng gadgets. Dahil po dito, hindi po namin pinupulot ang pera. Dahil po, ang pera na kinikita namin ay pinagpapagura namin at ibinibigay sa inyo sa inyong mga pag-aaral. Saka na ang inyong mga luho. Kapag maluwag kayo, pwede rin kayong humirit at tiyakan ninyo kapag tumawag kayo ay alalahanin nyo rin yung inyong mga magulang, kumustahin ninyo kung ano ang kanilang nararamdaman, kung ang kanilang mga kalagayan ay ayos ba, at kung ganun po ang gawin ninyo para sa aming mga OFW ay kailangan namin talaga ang inyong komunikasyon, ang inyong pag-alala. Yan po ang kailangan dito. Lalo-lalo na kapag napakalayo ninyo, yun po ang aming mga kalaban, ang long distance relationship. Dalawang klase po yan ang aming mga kalaban dito sa abroad, ay ang malayo sa mga mahal sa buhay at ang homesick. So pag-usapan po natin yan. Ang homesick na sinasabi ko sa inyo ay yung
mamimiss ninyo ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong asawa. Kapag lalong-lalo na ikaw ay baguhan na nag-asawa, mamimiss mo siyempre ang inyong asawa, ang inyong mga ginagawa, ang inyong mga lambingan. Kaya kapag napunta ka dito sa abroad, yun ang sinasabi kong long distance relationship. Yun ang homesick na sinasabi ko sa inyo ay napakahirap na kalaban dito. At isa pang homesick na sinasabi ko ay ang mga bisyo. Kung yung nagagawa mo sa Pilipinas ay yung bisyo mo sa pagsasabong, pagsusugal, pag-iinom, iyan po ay isa rin sa mamimiss natin dito, ang homesick na ginagawa natin na hindi natin nagagawa dito sa abroad, dahil po may mga lugar dito sa abroad na talagang stricto na hindi natin magawa, lalo-lalo na pag-iinom, ang pagsusugal, at ang yung mga bisyo na sinasabi ko sa inyo, yung mga sabong, ayan, di ba? Mayroong mga parte na lugar dito sa Saudi na may nagagawa yun. Basta ingat lang po yung mga ganun na masasamang mga gawain na bisyo. Dahil sa Pilipinas ay talagang open yan, pero dito sa Middle East ay bawal po yan. Ingat din, lalo-lalo na dito sa Middle East, yung mga sugal na yan o mga bisyo na yan ay talaga pong napaka-stricto. Kaya yun po ang sinasabi ko sa inyo na kalaban namin ang homesick at ang long distance relationship, ang ating pakikipag-relasyon din sa ibang mga tao. Mag-ingat po tayo dahil marami pong tukso. Lalo na nandito tayo sa abroad, nangungulila tayo, yung iba dyan, mga babae na nakikipagrelasyon sa ibang lahi, o yung mga Pinoy din na katulad ko nakikipagrelasyon sa mga Pinay dyan. Karamihan sa atin ay yung nag-abroad ay nasisira ang pamilya dahil sa ganun na sitwasyon. Mahina tayo, hindi tayo matatag, natutokso tayo, kaya ang pamilya natin ay nagsasakripisyo sa ganun na nangyayari sa buhay natin, ang masira ang pamilya natin. Kaya napakahirap po yung long distance relationship. Ang kailangan po natin ay tumawag po tayo, ang pinakaunang napakahalaga ay ang komunikasyon, pakikipag-usap sa pamilya, yung mga mahal sa buhay natin, at tawagan po natin sila para mapasaya natin at alamin ang kalagayan nila. At dyan sa Pilipinas, kapag ang inyong mga mahal sa buhay na nandito, alam nyo rin po yung mga pinapadala po sa inyo, yung kita nila, kailangan isave po din ninyo para in the future, kung ano man mga plano ninyo o proyekto, ay meron kayong ipon sa inyong mga bangko. Dahil po dito, hindi po tayo lifetime. Meron po tayong hangganan, mayroon po tayong katapusan ang ating mga kontrata, at hindi po rin natin alam ang mga sitwasyon natin. Minsan may dumarating sa atin na sakuna o sakit, na-terminate tayo, nawawalan tayong trabaho, napapauwi. Paano po tayo? So dyan sa mga Pilipinas, nandyan sa Pilipinas, huwag po tayo maging maluho. Yung mga pinapadala nila, isave po natin at ilagay natin sa tamang pagtago ng ating pera, pag-iimpok sa bangko. Yan po ang pinaka magandang gawin natin. At tayo naman nandito sa abroad ay kailangan kontrolado din natin ang ating mga ginagastos, lalong-lalo na sa ating pagkain, dahil po dito napakahirap. Huwag naman po natin tipirin ng as in tipid. Gumastos po lang tayo sa nanaayon sa ating mga kinikita, dahil ang iba dyan sobrang luho na mga pagkain na kinakain nila. Lumalabas sila kung saan sila kumakain, na mamahalin na restaurant. Pwede po natin gawin yan once in a month lang, para i-treat lang natin sarili natin sa pinagpaguran natin, at huwag natin gawing bisyo yung ganyan na luho, kasi po talaga pong malulustay ang kinita natin, lalo na
sa katulad ko na maliit ang sahod, okay lang po yan, gawin natin. Basta once in a month, twice in a month, ganun lang po. At yung mga iba dyan naman dyan, hindi naman po pare-parehas ang kinikita natin, lalo-lalo na sa mga engineers na mataas ang sahod niyan, mga nurses, mga teachers, sa mga nagtatrabaho sa mga offices. Yan po yung mga malalaking sahod. Kaya kahit na ganyan po yung mga sahod nila, minsan nagkukulangan din sila. So sa atin na simpleng nagtatrabaho at kumikita ng kakaunti, kailangan alam din natin ang kinikita natin. At sa atin naman na katulad ko nagtatrabaho dito sa abroad, kapag kumikita po tayo ng buo, isave din po natin yung 1/4 sa kinikita natin. Huwag po natin ipadala. Yung kung sumasahod tayo ng buo, ipadala natin kalahati sa pamilya natin, yung kalahati sa pagkain natin, at sa kalahati sa yung 1/4, isave natin para in the future matapos ang kontrata natin ay meron tayong na-save sa ating mga kinita. At unang-una pa, kung may plano kayo, kung meron kayong mga plano na gustong gawin, mag-invest kayo. Kapag darating ang panahon na nangangailangan kayo, gipit kayo, ay meron kayong mahugot. Kagaya ako, sa tagal ko na rin sa abroad, at alam ko na rin ang mga buhay-buhay dito, at mga nararanasan ko, isinishare ko lang po sa inyo kung ano yung dapat gawin na ginawa ko rin, na ginawa ninyo, ginawa nating lahat. Ganyan po. Ako po nakapag-invest na ako, nakabili na ako ng aking lupa, kahit maliit lamang. Nakapagpagawa na rin ako ng bahay, kahit simple lang. Unti-unti napapagawa tayo. Umpisahan po natin ang ating plano. Gawin natin yung dapat nating gawin. Kung meron tayong plano, gawin po natin unti-unti yan. Matatapos din yan. Huwag po tayong gumawa ng masama. Kasi ang masama, talagang walang idudulot yan. Kung mabuti ka, straight ka lang, gawin mo lang. Hindi ko naman sinasabi na perfecto ako. Na hindi ko naman sinasabi na marami ako na-invest. Na hindi ko rin sinasabi na marami din akong natutulungan o nagagawa sa aking buhay. Unti-unti lamang po yan natin mabibigla. Hindi naman po ibibigay ng Panginoon na bigla niya na-start yan. Ang lahat ng mga pinagpaguran natin, pinagtiisan natin, ay mayroon kapupuntahan yan. Kung ano ang nangyari sa buhay mo, guminhawa ang buhay mo dahil sa pagsisikap mo, it's your deserve. Kung ano ngayon ang nangyayari sa buhay mo, kung ano yung mga masama nangyayari sa buhay mo, ay deserve mo rin yan dahil ikaw ay gumawa ng ganyan na masama. Kaya huwag kang manisi o huwag mo sisihin ang Panginoon na bakit ka naging ganyan ang buhay mo. Kaya kung ano yung buhay na tinatamasa mo, umasenso ka dahil sa deserve mo yan, pinagpaguran mo yan. Kaya sa mga abroad ngayon, yan lang po ang mapapayo ko. At sa mga datihan na dito na mag-abroad, kailangan po maging wise tayo sa paggastos ng ating kinikita. Ayan po yung kailangan natin dito sa abroad. Ayan po ang napakahirap din na sitwasyon natin dito, yung long distance relationship na papalayo tayo sa ating mga mahal sa buhay, at ang homesick na yan na dapat na paglabanan natin. Okay guys, ayan. Yan lang po ang nasishare ko sa inyo, na i-upload ko po sa inyo. Sana po meron kayong matutunan sa aking mga sinasabi. Sana po suportahan niyo po ako sa aking YouTube channel, Pobreng Kapampangan. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the bell button notification para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. God bless po. Pobreng Kapampangan ulit.